Walang magandang may dudulot sa'yo ang pamana ng iyong lolo kundi kapahamakan. Walang kasing sarapan laman at dugo ng isang sanggol. Kaya hindi ako titigil hanggat may sanggol akong naaamoy. Nararapat lang sa'yo ang parusahan ng paulit-ulit na kamatayan. Imposible. Matagal nang patay ang taga-sundo. Sino ka na may kakayang kumuha ng kaluluwa ng aswang? Bago natin ituloy ang kwento mga kabaryo, pakipindot naman ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta sa ating channel. Yun lang naman, maraming salamat sa inyo. Ituloy na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito taong 1976 sa lugar ng Matno, Sorsogon. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Itago mo na lamang ako sa tawag na Victor. Ang aming pamilya ay naninirahan malapit sa dagat. Kaya ang hanap buhay namin ay ang paggawa ng daing. Si nanay ang sumasalubong sa mga mangingisda upang bumili ng sariwang isda, habang si tatay naman ang nagdadaing nito. Kabaryo, sa edad na 17 pa lamang ay isa na akong antingero. Minana ko pa ang aking tangan mula pa sa aking kanununuan. Ngunit ang pinaka-espesyal na bagay na aking namana ay ang isang maliit na tapayan kung saan ito nagsisilbing kulungan ng mga kaluluwa ng masasamang nilalang katulad ng aswang. Ang huling nagtangan ng mga ito ay ang aking lolo. Sa edad na 16 ay ipinasa niya na sa akin ang kaalamang ito. Sa totoo lang naaawa ko sa kanya. Kaya ko naman tinanggap ang pamana na ayaw tanggapin ng aking ama. Subalit hindi makakatawid at patuloy na mahihirapan ang aking lolo kapag walang tatanggap sa kanyang tangan. Victor, sigurado ka ba sa gagawin mo? Hindi na magiging normal ang buhay mo sa oras na tinanggap mo yan. Wika dito ng aking ama. Pero itay, awang-awa na ako kay lolo. Hirap na ang katawang lupa niya. Tugon ko naman sa kanya. Sa oras na tinanggap mo yan, habang buhay nang nakadikit sa'yo yan. Nasa angka na po natin, tay. Alam niyo naman na ang angka natin ay lahing antingero. Siguro panahon na upang iba naman ang hahawak nito. Sa kabila ng takot ay lakas loob kong tinanggap ang anting-anting at ang tapayan. Hindi na rin kailangan na ipaliwanag ni lolo ang mga bagay na iyon dahil noon pa man, kabaryo, ay alam ko na kung para saan ang mga ito. Ang mutya ng San Telmo na tangan ni lolo at ang tapayan na kulungan ng mga kaluluwa ng aswang ay nasa kamay ko na. Subalit sa paglapat ng mutya sa aking kamay ay naging kulay itim ito. Palatandaan na dadaan muna ako sa pagsubok bago ko kilalanin ng bagong nagmamay-ari ng mutya. Isang ngiti ang iniwan ni lolo bago ito tuluyang namayapa. Naging maaliwalas din ang kanyang itsura. Paiwatig na masaya itong lumisan sa mundo. Umabot siya sa edad na 90. Kahit matanda na ang aking lolo, nang ako'y lumalaki, ay nakitaan ko ito ng pambihirang lakas at tibay. Kung tutuusin, kabaryo, mas malakas pa nga ito sa aking ama. Tandang-tanda ko pa noon sa bawat kapiestahan sa aming lugar, ay laging panalo ang aking lolo sa patimpalak na labanan ng tao at kalabaw. Magtatagisa ng lakas ang tao at ang kalabaw. Kapag napatumba ng tao ang malakas na hayop ay siyang panalo. Sa oras ng pagpanaw ng aking lolo ay naging aligaga naman itong si tatay. Hindi dahil sa lumisa na ang matanda, kundi ang magiging
pagsubok na kahaharapin ko. Victor anak, itong karit at itak, ito ang gagamitin mo laban sa nilalang nasusubok sa'yo. Ay nako tay, pwede bang unahin muna natin si Lolo? Natatakot lang kasi ako anak. Napakabata mo pa, pero haharap ka na sa mga nilalang ng dilim. Alam ko naman yon tay, pero ayusin muna natin ang mga labi ni Lolo. Agad nagpagawa ng kabaong si tatay sa mga kaibigan na mabilis namang kumilos. Nagbayanihan rin ang mga taga-baryo sa pag-aayos ng lahat. Malaking tulong kasi sa kanila ang aking lolo dahil siya ang nagsilbing tagapagtanggol laban sa mga masasamang elemento sa buong lugar namin. Habang abala kami sa pagluluto ng sopas para sa mga darating na bisita, ay abala rin si tatay sa paglagay ng kung ano-anong pangontra sa paligid ng bahay. Nagpausok din ito ng balat ng nyog. Sinuway pa nga siya ng aking ina dahil nakakaya umano sa mga bisita na makakalanghap ng usok nun. Pero hindi naman nagpatinag si tatay. Mas malaga sa kanya ang proteksyon ko laban sa mga masasamang elemento. May pagkamatatakutin kasi itong si tatay. Sa tuwing may aswang na nagpaparamdam o nilalabanan ang aking lolo, ay tanging pagdarasal ang ginagawa ni tatay. Mas matapang pa nga ang aking ina kaysa sa kanya. Tandang-tanda ko pa noon kabaryo. Nasa 10 taong gulang pa lamang ako. Nagising na lang kami dahil sa mga kaluskos sa labas ng bahay namin. Nang silipin namin ni nanay, ay wala kaming ibang nakita kundi ang mga halaman at mga puno sa palibot ay nagsisigalawan na. Para bang may bumabangga dito na hindi namin nakikita. Noon namin napagtanto na naglalaban na pala si lolo kontra sa mga aswang. Habang si tatay ay hindi man lang lumabas ng kwarto. Bagkos, nanginginig ito habang nagdadasal hawak-hawak ang kanyang rosaryo. Sa mga sandaling iyon ay kumuha si nanay ng asin at inihagis kung saan man may gumagalaw na halaman. Sumunod na rin ako sa ginawa ni nanay hanggang sa may narinig na kaming mga atungal at pag-angil ng nilalang. Hawak na rin ng aking ina ang itak samantalang ako naman ay patpat. Makalipas pa ang halos 1 oras ay lumabas si lolo mula sa kakawyan at naglakad patungo sa amin. Tumitig siya at umiiling. Ay nako, kahit kailan talaga itong si Elmo. Napakaduwag. Walang masama sa magdasal. Pero may mga sandali na mas kailangan ang lumaban kaysa magdasal. Kaya ikaw Victor, huwag kang gumaya dyan sa ama mo. Wika dito ni lolo. Ganun na lamang palagi ang eksena matapos ang laban ni lolo. Samantala, sa unang gabi ng lamay, ay naging maayos naman ang lahat. Maliban na lang sa mga kakaibang boses na aking naririnig. Tapos, hindi ko rin maiwasang tumitig sa mga lugar na purong madidilim. Tulad sa itaas ng puno, mga lugar na hindi abot ng ilaw at kung saan-saan pa. Pakiramdam ko kasi, para bang may nakatingin sa akin sa dilim. Sa sumunod na gabi ay nakakasilay na ako ng mga kakaibang anino. Ang mas malala ay nakita ko ang anino ng demonyo. Bagamat natakot man ako, inilihim ko na lang ito sa aking sarili, lalo na kay tatay. Naramdaman ko din na uminit ang aking mutya na nasa aking dibdib. Umiwas na lamang ako na lumabas ng bahay upang hindi na makakita pa ng mga kakaibang anino. Sa ikatlo at huling gabi ng lamay ay imahe na talaga ng mga elemento ang aking nakita. Andyan yung ang kalahati ng muka. Sa iilang bisita ay iba ang itsura. Wangis tao, ngunit
kulay abo at nakangiti pa ito sa akin. Lahat naman ng mga bisita ay kilala ko. Bigla-bigla na lang nag-iiba ang itsura sa kanilang muka. Hindi pa rin ako nagpatinag sa mga kakaibang bagay na aking nakikita. Inisip ko na lang na kung kinaya ito noon ng aking lolo, makakaya ko rin ito ngayon. At isa pa, hindi ipagkakalob sa akin ito kung wala akong kakayahan dalhin ito sa aking sarili. Kinabukasan, doon na bumuhos ang aking luha sa libing ni lolo. Kahit kailan ay hindi ko na siya makikita pa. Marami din ang umiiyak at nalungkot. Sa katunayan, namatay si lolo hindi dahil sa mga kalaban niya, kundi gawa ito ng katandaan. Walang sakit ang aking lolo. Isang araw ay bigla na lamang itong nanghina at nagwika pa na nalalapit na ang paglubog ng kanyang araw. Sa aming pag-uwi ay bakas sa lahat ang lungkot sa mga nakaraang araw ay hindi pa namin masyadong naramdaman ang lungkot gawa nga ng mga bisita na kahit sa araw ay nariyan pa rin. Ngayon ay kami-kami na lang magkamag-anak. Wala na talaga ang itay nakakapanibago. Hindi ko maiwasan na alalahanin ang lugar sa bahay kung saan siya madalas namamalagi. Ang tambayan niya sa likod bahay kung saan siya madalas natutulog tuwing hapon. Ang mga dala niyang karne at mga gulay mula sa mga tao at ang mga pangaral niya sa atin. Ay tama na. Pati ako nahawa dyan sa pag-iyak mo. Ang mahalaga, lumisan si lolo na masaya at hindi mawawala sa isip at puso natin ang kanyang mga alaala. Talagang hindi, Victor, anak. Lalo na yung kwintas mo. Ano ba naman kasi itong sitay? Sana isinama niya na lang yan sa hukay. Itay naman, kaninang lungkot nyo tapos ngayon. Paano ba kasi? Nakakatakot ang bagay na yan. At dahil sa bagay na yan, parang hindi naman nawala ang iyong lolo. Patuloy pa rin tayong dadalawin ng mga parokyano niyang demonyo. Teka lang, Victor. Sa mga lumipas na gabi, wala ka bang nararamdaman o nakikitang kakaiba? Meron po itay kaso di ko na lang sinabi kahit kanino. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Alis muna ako. Mangunguha ako ng mga balat na nyog. Tama naman si Tatay Kabaryo. Hanggat nasa akin ang mutya, ay hindi titigil ang mga nilalang na dalawin ako upang paslangin. Pero taliwas sa aking ama, buo ang suporta ni nanay at handa siyang tumulong sa akin kagaya noong nabubuhay pa si lolo at may mga aswang na sumusugod sa bahay. Kahit ordinaryong tao lamang ang aking ina, ay pambihira naman ang tapang nito. Sanay na sanay rin siya sa mga aswang, kaya kahit gaano pa kasama ang itsura, ay hindi siya natitinag. Pati ang kapatid kong babae, na si Pina ay matapang din. At laging nakahanda ang kanyang buntot page para labanan ang mga nilalang ng dilim. Ibinigay ito ni lolo sa kanya noong 10 taon pa lamang siya. Sa ika-4 na gabi ay mas nakakapangilabot na ang nangyari. Habang ako'y nakahiga na, nakarinig ako ng mga may hinang pag-angil. Bumangon ako at marahang lumabas ng aking kwarto. Nakita ko si nanay na naglalagay ng walis tingting na nakabaliktad sa dingding. Sumenyas naman ito na huwag akong maingay. Tumango naman ako habang hawak-hawak ko ang karit. Sumilip ako bahagya sa nakabukas na pinto sa kanilang silid at nakita ko doon si tatay na nagro-rosaryo habang si Pina ay sumisilip sa siwang at bitbit na rin ang buntot page. Nang mailagay na ng aking ina ang mga walis tingting ay ramdam ko ang pagdistansya ng mga nilalang sa bahay. Hanggang sa lumakas na ang mga angil na aming naririnig. Mahigpit naman na ibinilin ni inay kay Pina na wag iiwan si tatay kahit anong mangyari. Kinuha na ni nanay ang sibat
Nagawa sa bagakay at isinukbit na ang itak sa kanyang bewang habang meron itong dalang maraming asin sa kanyang bulsa. Hawak ko na rin sa mga sandaling iyon ang karit at itak. Ayon naman sa aking ina, hindi titigil ang mga nilalang na yan hanggat hindi nila nakukuha ang mutya ng San Telmo at isa pa. Hindi tuluyang gagana ang mutya kapag hindi ako nito kinilala na bagong nagmamay-ari. Kaya wala akong pagpipilian kundi harapin ang mga nilalang. Hinawakan ko ang gasera at sa pagbukas ni nanay ng pinto ay agad ko namang itong inihagis sa labas. Nagliyab ito sa bakuran at lumabas na rin kami ni nanay. Napalunok na lamang ako sa aking nakita. 3 nilalang na napakalaki. 6 malalaking unggoy ang nasa labas. Pinalalahanan naman ako ni nanay na huwag matakot at isipin ko si lolo. Bahagyang nagliwanag ang mutya na naging dahilan na umangil pa ng malakas ang mga nilalang. Agad sumugod ang isa at winasak nito ang aming bakod na kawayan. Sinalubong naman ito ni nanay ng pagsaboy ng asin sa muka, dahilan upang mapahawak sa sariling muka ang nilalang na iyon. Inundayan ko naman ito ng taga. Natamaan ko ang balikat ng aswang at umatras ito. Napangisi na lamang ako dahil para bang ang gaan-gaan ng aking pakiramdam at parang tumagalang ako sa katawan ng puno ng saging. Isang malalim agad na sugat ang naidulot nito sa kaharap kong aswang. Sumigunda naman si nanay sa pagbato nito ng sibat na agad tumarak sa dibdib ng nilalang. Subalit ang aming ginawa ay labis na nagpagalit sa dalawa pa. Sabay na rin silang sumugod. Kinuha agad ni nanay ang isa sa mga sulo na nasa silong at nagliyab na itinutok sa mga aswang. Kitang-kita ko ang katapangan ng aking ina na nagpapalakas naman ang aking loob. Itinara ko ang mga sandata sa lupa bago ginamit sa mga sumusugod na kalaban. Walang habas ko silang pinagtataga dahilan upang magtamo ito ng mga sugat. Nagugulat na lamang ako dahil natatapatan ko ang mga malalaki nilang kamay. Sa pagkakataong ito ay 2 sulo na ang hawak ng aking ina upang mangilag ang mga aswang. Kahit wala akong kaalam-alam sa pakikipaglaban, ay napagtagumpayan namin ang gabing yon. Tumakbo palayo ang mga aswang na sugatan pare-parehas. Hudyat sa kanilang pag-atras, ngunit hindi iyon nangangahulugan na sumuko na ito. Tiniyak naman ni nanay na sa susunod na mga gabi ay babalik ang mga iyon. Naramdaman kong muli ang pag-init ng mutya. Nang ito'y inilabas ko, ay nagbago na ang kulay nito. Mula sa itim ay naging puti na may bahid ng kulay ng apoy. Laking tuwa naman ni nanay dahil sa wakas ay kinilala na ako ng mutya. Ano bang hiningiti-ngiti niyong mag-ina dyan? Pumasok na kayo ng bahay, baka bumalik pa ang mga parokyano ni Itay. Nakangising wika dito ni tatay. Kinabukasan inilabas ko na ang tapayan sa aking pinagtataguan. Nasa kalahating talampakan lamang ang sukat nito at merong itong maliit na leeg. Ang takip nito ay gawa sa kahoy at may kulay itim ang kabuuan ng tapayan. Noong nabubuhay pa si lolo, ay ipinakita niya na ang pahina ng libreta kung saan naroroon ang usal upang gumana ang tapayan. Ayon sa aking lolo, matapos kong mag-usal, ay bubuksan ko agad ang tapayan at hihigupin na nito ang kaluluwa ng aswang. Isa pa sa gawain na dapat hindi makakaligtaan ay ang pagsambit ng usal habang hawak ang tapayan upang mananatiling nakakulong doon ang mga kaluluwa. Gagawin ko ito kada 3 buwan. Ipinakita lang ito sa akin ni lolo dati pero hindi niya ipinabasa. Ngayon hawak ko na ang libreta ay hindi pala ganon kadaling kabisaduhin ang mga usal.
May iksi lamang pero sa ibang lengguwahe ito nakasulat. Inaral ko ito ng gusto. At lumipas na ang isang linggo ay hindi pa nagpaparamdam ang mga aswang. Isang umaga ay may dumating na lalaki, si Mang Estong, isang antingero na nagmula pa sa kabilang bayan. Pinuntahan pala siya ni nanay upang ipaalam na nasa akin na ang mutya ng San Telmo. Malayong kaibigan pala ito ng aking mga magulang. Naku, Estong, ano na naman ba ang ginagawa mo dito? Baka iniisip mo na nakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin noon. Ito na ba si Victor? Binata na pala. Parang kailan lang. Huwag mong ibay ng usapan, Estong. Masama pa rin ang loob ko sa'yo. Matapos magwika ni tatay ay nagtaka naman ako dahil tumatawa lang si Mang Estong. Inilahad naman ng antingero kung bakit galit na galit ang aking ama sa kanya. Sa huling pagbisita pa rin nito sa amin ay nakipaglaban sila ni Lolo sa mga aswang. Labis na nagkagulo sa mga panahong iyon at nawasak pa ang bahagi ng aming bahay. Upang mailigtas si ama sa atake ng aswang, ay inihagis niya si Mang Estong sa labas ng bahay, ngunit hindi alam ng antingero na may aswang pala sa bahaging iyon. Tumilapon si tatay at bumagsak mismo sa aswang at napayakap pa siya rito. Hanggang ngayon, Estong, nasa ilong ko pa rin ang napakabahong amoy ng aswang na yon. Ano ka ba naman, Elmo? Matagal na yon, tsaka malay ko ba na may aswang na nakaabang? Sinadya mo talaga yon, no? Gayon pa man, sabay kaming nagsalo-salo sa hapunan. Ang sadya talaga ni Mang Estong ay upang turuan ako sa pakikipaglaban ng pisikal. Mas magagamit ko daw ang kapangyarihan ng mutyang tangan dahil ang mutyang ito ay pangkumbate naman talaga. Samantala, hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Kinabukasan agad ay nag-umpisa na akong magsanay. Sa loob ng 1 taon ay iginugol ni Mang Estong ang sarili sa pagsasanay sa akin. Iyon na lamang daw ang kanyang ganti sa kabutihan ng aking lolo sa kanya. Naging disipulo din siya dati ni Lolo, kaya naman ganoon na lamang ang pagsisikap niya na maturuan ako sa lahat ng alam niya na nagmula naman sa aking lolo. Alam mo ba, Victor? Kakaibang magturo ang lolo mo. Ni minsan hindi iyon nagalit sa napakaraming beses na aking pagkakamali. Dahil para sa kanya, ang nararamdaman ng isang tao kapag nagkamali ito ay sapat ng parusa. Talaga, Mang Estong, kung sa bagay tama kayo. Kahit minsan di ko nakitang nagalit si Lolo. Nakangiti nga lang yon kahit palaging may aswang sa paligid namin eh. Pero itinuturing ng mga aswang ang lolo mo na isang berdugo. Dahil sa kakayahan niyang kumuha ng kaluluwa ng mga ito. Sa oras kasi na inilabas na niya ang mahiwagang tapayan, nanginginig na sa takot ang mga aswang. Sana maabot mo rin ang kakayahang iyon, Victor. Kaya kitang turuan at maging magaling sa labanan, pero nasa sayo ang paraan upang maging isang bertugo ng mga aswang. Sa mga sinabing yon ni Mang Estong, ay tila nakaramdam ako ng presyon sa pangambang baka hindi ko magawa ang kayang gawin ng aking lolo. Sa aking pagkakatanda ay nasa edad 20 na ako noong unang beses kong nagamit ang tapayan at kumuha ng kaluluwa ng aswang. Tandang-tanda ko pa yon kung kaninong kaluluwa. Habang ako'y ganap na antingero at naging manunugis ng mga aswang, sinubukan ko sa unang pagkakataon na gamitin na ang tapayan. Sa pamamagitan kasi nito ay magkakaroon ng walang hanggang kaparusahan ang kaluluwa ng aswang sa loob ng tapayan. Walang paghuhusga pero walang humpay naman na paghihirap ng kaluluwa nito. Ayon pa sa aking lolo,
paulit-ulit na mararanasan ng kaluluwa ng aswang ang walang katapusang sakit ng kamatayan. Ang pinakaunang aswang na naikulong ko ay ang kaluluwa ni Galo. Si Galo ay isang uri ng asbo. Kalimitang binibiktima nito ay mga sanggol. Minsan isang araw sa kabilang baryo, nabalitaan ko na lang ang paghihinagpis ng isang ina dahil sa pagkawala ng kanyang 2 buwan na sanggol. Iniwan lamang niya ito na natutulog sa kuna na nakalagay sa kanilang kusina, habang siya naman ay naglalaba sa likod bahay. Doon niya ito madalas iniiwan kapag naglalaba upang marinig niya ito kapag ito'y umiiyak. Habang abala siya sa paglalaba, ay hindi niya namalayan na halos patapos na siya sa ginagawa pero hindi pa rin nagigising ang anak o kaya naman ay umiiyak. Agad siyang napatayo at pagpasok niya sa loob ay wala na sa kuna ang bata. Hinala niya ay baka may dumukot nito. Ang insidenteng yon ay nasundan pa. Nakakaalarma na dahil puro sanggol ang mga biktima. May insidente pa nga na pagkagising ng ina sa umaga ay wala na ang anak sa tabi niya. Tinutukan ko ito at nagdulot sa akin ng matinding pagkaawa sa mga sanggol na nabibiktima. Nag-imbestiga din ako kung sino sa taga-baryo ang baguhan sa lugar namin. Naituro sa akin ang 2 pamilya at isang individual. Ang unang pamilya ay may hanap buhay na pangingisda. Palihim ko itong minanmanan sa loob ng halos 1 linggo. Pero wala akong nararamdamang masamang presensya sa mga ito. Pero marahil magaling lang magtago ang mga ito. Subalit sadyang hindi ito nakikitaan ng kakaiba. Walang bahid na amoy aswang kahit isa man ito sa pamilya. Sa pangalawang pamilya naman ay ganun din. Kaya isa na lamang ang natira, si Galo, isang manananggiti. Ang mananggiti ay ang taong nangunguha ng tuba sa puno ng niyog. Ibinibenta niya ito at dahil dyan ay naging parokyano niya ang mga manginginom sa lugar namin. Sinubukan kong bumili sa kanya dahil may maliit na pwesto ito sa talipapa. Malinis at walang bahid na yanggaw ang kanyang binibentang inumin. Binibida rin niya na laging sariwa ang kanyang paninda. Isang gabi noon, kabaryo, ay sinundan ko siya patungo sa kanyang maliit na kubo. Ilang oras din akong nagmantyag pero wala naman akong nakikitang kakaiba sa mga ginagawa niya. Matapos niyang may lagay ang mga tuba sa maliit na lagayan, ay pinatay na nito ang gasera. Sa palagay ko ay nagpapahinga na si Galo. Kinabukasan ay nakita ko siyang nasa kanyang pwesto, habang masayang nakikipagkwentuhan sa mga parokyano. Naisip ko naman na suriin ang kanyang tinitirhan. Pagkakita ko pa lang sa kanyang bakuran, ay napansin ko na agad na tila bagong bungkal ang mga lupa. Noong una, inakala ko na dahil ito sa mga pananim pero nakakapagtakang pati sa silong nito ay halata talaga na hinukay ang lupa at muling tinabunan. Wala naman sigurong tao na uubusin ang kanyang bakuran ng pananim. Kaya naman sinubukan kong hukayin ang lupa. Laking gulat ko na lang dahil may kalansay ng napakaliit na bata ang aking nahukay at halos magkakatabi lang ang mga ito. Sa ganoong ebidensya pa lang ay kumpirmado ko na kung anong klaseng nilalang itong si Galo. Gumuhit ang galit sa aking diwa. Mga kawawang anghel ang pinatay at nilapa niya. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nararamdaman ng mga sanggol habang ginagawa niya ang kahayupang yon. Peste ka, Galo. Ikaw pala ang nandudukot ng mga bata. Humanda ka sa akin. Siguro panahon na upang bigyan ka
ng walang hanggang kaparusahan. Para sa akin, sapat ng ebidensya ang nahukay kong mga kalansay ng sanggol sa bakuran mismo ng kubo ni Galo. Hindi ko na lang ito sinabi pa sa mga tao dahil tiyak magkakagulo lang ang mga ito sa paghihigante sa aswang. Kaya naman mas minabuti ko na hintayin itong makauwi. Bago pa man lumubog ang araw, ay umuwi na itong si Galo. Bitbit niya ang isang bayong. Tumingin muna ito sa paligid bago pumasok ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas siya ng bahay na may dalang piko at pala. Muli ay inilibot niya ang paningin sa buong paligid. Nagtungo siya sa likod bahay at doon ay nag-umpisang magukay ng lupa. Pakiwari ko ay meron na naman siyang ililibing. Sa kalagitnaan ng kanyang paghuhukay ay nakarinig ako ng bahagyang iyak ng bata na nasa loob na ng kubo. Agad namang tumigil si Galo sa ginagawa at pinakiramdaman kung iiyak pa ba ang sanggol. Maya-maya pa ay muling itinuloy ang paghuhukay. Tahimik naman akong pumanhik sa loob ng bahay habang itinataas ko na ang antas ng sabulag. Gamit ng aking usal ay pinatulog ko muna ang sanggol na nasa 6 na buwan pa lamang. Marahan ko itong binuhat at inilapag sa damuhan. May kasuotan pa ang bata, pati lampin na nakabalot sa katawan nito. Tiyak, mabilisan itong dinukot ni Galo hanggang sa pumasok na ng kubo ang aswang. Ilang segundo pa lang ay mabilis itong lumabas at galit na galit ang itsura. Huminto naman ito sa bakuran, tumingin sa paligid at inamoy-amoy ang hangin. Magandang hapon sa'yo, Galo. Mukhang may hinahanap ka yata. Namumukhaan kita. Ano ang ginagawa mo dito? Ako? Wala naman. Namamasyal lang. Ikaw, ano ba ang hinahanap mo? Tumitig ng masama sa akin itong si Galo. May nais itong sabihin, ngunit nagpipigil lamang. Humakbang pa ako ng konti papalapit sa kanya. Anong kailangan mo? Ilang sanggol kaya ang nakalibing dyan sa bakuran mo? Sa sinabi kong yon ay nanlisik ang mga mata ni Galo. Ilang segundo pa ang lumipas ay sinugod niya na ako gamit ang piko. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan naming dalawa. At dito ko nalaman na isa pala siyang uri ng asbo. Gamit lamang ang aking punyal ay nagkasugat-sugat ang katawan ni Galo. Sa mga sandaling iyon ay hindi ko na kailangan ang apoy na nagmumula sa mutya ng San Telmo. Dahil sa hindi naman sa pagmamaliit, isang ordinaryong asbo lang si Galo. Ngunit ang kanyang mga gawain ay walang kapatawaran. Nais ko siyang bigyan ng napakabigat na parusa. Kahit na sa estadong aswang na, ang nilalang ay wala pa rin itong nagawa sa akin. Napatikluhod na ito at purong nagmamakaawa. Patawarin mo na ako kung sino ka man. Mga sanggol pa naman yan eh. Kaya ano? Ni hindi mo man lang pinaranas sa mga kawawang bata ang masilaya ng mundo. Habang nakaluhod at hirap nang makatayo si Galo, ay doon ko na inilabas ang tapayan. Aminado ko na kinakabahan ako sa aking gagawin dahil unang beses ko palang itong gagamitin. Itinapat ko sa kanya ang tapayan at nang inusalan ko na ito, ay tila ba nanigas itong si Galo. At sa pagbukas ko ng takip ay may maitim na usok ang unti-unting lumalabas sa katawan ng aswang. Ilang saglit pa ay umaangil ng napakalakas itong si Galo hanggang sa tuluyang pumasok ang usok sa tapayan na agad namang ikinalagot ng kanyang buhay. Nakaramdam din ako ng bigat sa aking sarili na animoy kakatapos ko lang sa isang matinding digmaan. Iniwan ko ang bangkay ni Galo na animoy natuyot. Kinuha ko ang sanggol at hinanap ko kung sino ang mga magulang nito.
inilahad at itinuro ko sa mga taga-baryo kung sino ang may gawa ng pagkawala ng mga sanggol. Hindi na ako nagtagal sa lugar dahil hindi ko na natiis ang labis na pagkaawa sa mga bangkay na isa-isang nahukay ng mga tao at ang paghihinagpis ng mga magulang. Ni hindi nila alam kung alin doon ang kanilang anak. Isa ito sa pinakamahirap na tagpo bilang antingero, ang makasilay ng napakaraming biktima ng mga aswang. Pero sa kabilang banda, natuwa rin ako dahil nagawa ko na sa wakas ang pagpakulong ng kaluluwa ng aswang. Gayunpaman, nagpatuloy ako sa pagtugis ng aswang sa iba't ibang lugar ng Matnog. Hindi ko na rin mabilang kung ilang kaluluwa na ba ang mga aswang na nandoon sa aking tapayan. Hanggang sa nag-edad na ako ng 25. Sa mga panahong ito ay nakilala ko na itong si Mira, ang babaeng nagpapatibok ng aking puso. Nang makilala ko si Mira ay unti-unting nagbago ang pananaw ko sa buhay. Ninais ko na maging normal. Ninais ko na maging katulad ng pangkaraniwang pamilya, yung simple, masaya, at walang banta ng mga aswang. Sa mga antingerong nakikilala ko, ay lahat sila namuhay ng mag-isa dahil hindi nakaligtas ang pamilya nila sa paghihigante ng mga nakalabang aswang. At ayoko naman yung mangyari sa pamilya ko sa hinaharap. Alam naman ni Mira na isa akong antingero, pero batid ko ang takot sa kanyang mga mata. Dahil alam niya, ang uri ng buhay meron ang isang antingero. Nang dahil sa labis na pagmamahal ko sa kanya, ay nangako naman ako na titigilan na ang pagiging antingero at mamumuhay na sa malayong lugar. Sa aking pasya ay agad sumuporta ang aking ama, ngunit si nanay ay nagdadalawang isip. Nako, Victor anak, mabuting desisyon yan. Mas magandang mamuhay na wala kang iniisip na baka biglang may sumulpot na aswang at guluhin ang pamilya mo. Kayo itay, ayos lang ba na iiwan ko kayo? Maaari naman kayong sumama sa amin. Ano ka ba? Mas mabuti na kayo na lang. Paano kayo matututo sa buhay kung kasama niyo pa kami? At isa pa, nasa wastong gulang ka na upang bumuo ng sariling pamilya. Panahon na para isipin mo naman ang sarili mong kaligayahan. Marami ka na ring natulungan. Sapat na yon. Pero tay, si nanay kasi nangangamba. Ako na ang bahala sa inay mo. Nalulungkot lang yon pero masasanay din siya. Hindi naman habang buhay nakabuntot ka sa kanya. Naku, talaga tong nanay mo. Kabaryo, sigurado na ako sa aking pasya. Si Mira kasi ay hindi katulad ng aking ina na napakatapang. Babaeng babae si Mira at napakahinhin. Gayunpaman, namuhay kami sa isang bayan. Malayo ito sa Matnog. Binago ko ng tuluyan ang aking sarili. Itinago ko ang tapayan at mutya sa isang maliit na baul at inlibing ko sa lupa sa ilalim ng aming silong. Kahit papaano ay nakapagpatayo ako ng maliit na bahay. Si Mira ay nagbebenta ng mga bulaklak sa may simbahan. Mahilig kasi itong magtanim ng mga bulaklak kaya ginawa na namin itong negosyo. Samantalang ako naman ay nagtrabaho sa isang koprahan. Sa ilang buwan na aming pagsasama ni Mira ay naging maayos naman. Pero hindi talaga may iwasan ang mga nararamdaman ko sa buong paligid pero binaliwala ko na lamang ito. Lingid sa kaalaman ng aking asawa ay may mga pangontra akong nilagay sa bahay. At sa bawat pag-alis ko ay inoorasyonan ko ng poder ang aming tahanan. Kahit papaano ay hindi ako nagpakampante sa hindi inaasahang pangyayari. Hanggang sa isang araw, naabutan ko sa bahay ang aking kapatid. Nakausap itong si Mira. Paglingon ni Pina sa akin ay iba na agad ang aking naramdaman. Namumugto ang mga mata nito at lumuluha. Agad siyang tumakbo at yumakap sa akin.
Dito ko natuklasan na wala na pala si tatay. Parang tumigil ang mundo ko, kabaryo, ng sandaling iyon. Ayon kay Mira, pinaslang si tatay ng isang aswang. Bago ang pangyayaring iyon ay may nakaalitan itong si tatay. May isang lalaki daw na naghahanap daw sa akin. Nagpakilala ito bilang si Serapina. Hindi naging maganda ang naging usapan nila, kaya nagkasagutan ang mga ito. Narinig na lamang ni Pina na pinagbantaan si tatay nung lalaki. Kapag hindi raw ituturo ni tatay kung nasaan ako, ay pagsisisihan daw niya ito ng labis. Hindi rin nila alam kung bakit hinahanap ako ng lalaking yun. Hanggang isang madaling araw ay sinamahan ni Pina si nanay upang magtungo sa dalampasigan dahil may paparating na mangingisda. Halos lahat ng tao ay naroroon sa dalampasigan gawa nga ng may malalaking bangka ang dadaong. Habang pauwi na sila ay naabutan na lamang nila si tatay na nakahandusay na sa sahig at naliligo na sa sariling dugo. Kahit nais man nilang iligtas pa si tatay, ay napaka-imposible na nito. Naghihingalo na ang aking ama sa sandaling yon, at ang tanging nabanggit na lamang niya ay kung sino ang gumawa nito sa kanya. Walang iba kundi si Serapina. Sa uri ng mga sugat na natamo ni tatay ay hindi ito gawa ng isang tao, kundi gawa ito ng isang aswang. Dahil sa inilahad ni Pina ay kinausap ko naman itong si Mira. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong mahanap ang pumaslang sa aking ama. Naiintindihan naman niya, ngunit hindi maiwasang matakot ng aking asawa. Kinumbinsi ko siya na babalik akong buo sa kanya. Nang mahimbing ng natutulog si Mira at ang aking kapatid ay hinukay ko ang aking gamit. Hindi ko inaasahan na muli ko itong gagamitin, at sa pagkakataong ito ay para sa hustisya ng aking ama. Hindi ko na napigilan ang magalit at mayak dahil sa sinapit ng aking ama. Napakasakit nun para sa akin, kabaryo. Kung nasa tabi lang niya ako, hindi ito mangyayari sa kanya. Sa gabing yon ay muli kong binuklat ang libreta at inaral muli ang mga usal na aking gagamitin. Napansin ko rin na nag-iba ang kulay ng mutya, pero noong muli ko itong nahawakan ay muling kuminang at nanumbalik ang kulay nito. Mabuti at kinilala pa rin ako ng mutya ng San Telmo. Kinabukasan, bago ko magtungo sa amin, ay inihatid ko muna si Mira sa kanyang mga magulang. Gumawa na lang ako ng ibang dahilan upang hindi mag-alala ang mga ito. Pero batid ko talaga ang lungkot at takot sa mga mata ni Mira. Samantala, nakaburol na si tatay nang ako'y dumating. Napaluhod na lamang ako sa kanya habang hawak ko ang kabaong at hindi ko napigilan ang umiyak. Kahit matatakotin ang aking ama, ay nagbibigay naman ito ng saya at gaan sa aming buhay. Magkahalo ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon, kabaryo. Nagsisisi ako kung bakit ko tinanggap ang mutya, subalit namumutawi sa akin na gagamitin ko ang sukdulan ng kapangyarihan nito. Makamit lang ang hustisya para sa aking ama. Ayon naman sa aking ina, ang taong naghahanap sa akin ay tila ba may matinding galit. Malamang isa ito sa mga nakalaban ko noong manunugis pa ako ng aswang. Dahil sa pangyayaring ito ay naalala ko ang pagpalag ni tatay noon sa kagustuhan ko na maging antingero. Wala naman akong natatandaan na Serapin na pangalan ng nakalaban ko noon. Pero walang aswang na nakaligtas sa akin kahit isa. Kaya isang malaking palaisipan kung sino ang aswang na ito at anong uri siya. Sa gabi ng lamay, habang nakikipagkwentuhan ako sa aking mga kaibigan, ay may naramdaman akong presensya ng isang aswang. Hindi ito pangkaraniwan
Sa dami ng aswang na aking nakalaban, ay bihira lang ako nakakasagupa ng ganitong uri. Nabibilang lamang sa mga daliri ng aking isang kamay. Ang uri ng aswang na ito ay isang uri ng gabunan. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng takot para sa aking pamilya. Alam kong nagmamanman ang aswang sa paligid at marahil nakatuon na sa akin ang paningin nito. Pasimple naman akong umakyat ng bahay at kinausap ko si nanay at si Pina. Pinaalam ko sa kanila na nasa paligid lamang ang aswang. Kailangan nila na maging alerto. Kitang-kita ko sa itsura ng aking ina at ng kapatid ko ang pagnanasang makaganti rin sa aswang na yon. Laking pasalamat ko na lang dahil matatapang sila at hindi man lang nakaramdam ng takot kahit gabunan pa ang makakalaban. Upang makaiwas na makadamay sa ibang tao, ay napagpasyahan namin na ipalibing agad itong si tatay. Alam kong masakit kay nanay pero siya pa ang nagpapalakas ng loob naming magkapatid. Ayon sa kanya, talagang ganito ang buhay. Kahit anumang pasukin nating landas, kapag oras mo na, ay oras mo na. Kaya hindi ako sinisisi ni nanay kung bakit ko tinanggap ang pamana ni lolo. Pero kahit nalagyan ko na sila ng poder sa katawan, ay hindi pa rin iyon sapat upang hindi sila mabiktima ng gabunan. Ang isa sa pinakamalakas na uri ng mga aswang. Matapos ang libing ni tatay ay naghanda na kami sa pag-atake ng gabunan. Maaring may mga alipores ito upang matiyak ang pakay nito sa akin. Si Pina ay naganda ng mga balat ng nyog sa paligid ng bahay. Nasa 3 kumpol ito na may langis na upang liliyabagad kapag nasindihan. Si nanay naman ay naganda ng mga sibat na gawa sa bagakay. Habang nagpupulong kaming 3 ay may kumatok sa pinto. Nagpakilala naman ito bilang si Mang Estong. Laking pasalamat ko na rin dahil napakalaking tulong niya sa amin. Ipinatawag pala siya ni nanay habang nakaburol pa si tatay. Pinagpahinga muna namin si nanay at pinag-usapan namin ni Mang Estong ang mga masasayang sandali ni tatay sa aming buhay. Hanggang sa may kumalabog sa bubong, agad ko namang ginising si nanay upang maganda. Sa paghila ni nanay ng lubid ay agad tumagas ang mga asin sa gilid ng bahay. Agad naming narinig ang paghiyaw ng isang aswang. Pahiwatig na natamaan ito ng asin. Narinig din namin na may nagsipulasan sa paligid. Nang silipin ko ang labas, ay may nakita akong nagtatakbuhang nilalang sa buong paligid. Kung hindi nyo maitatanong kabaryo, ang mutyang tanga ni Mang Estong ay mutya ng ipo-ipo. Sa kanyang pag-usal ay lumakas ang ihip ng hangin, dahilan upang maalarma ang mga nilalang sa dilim. Lumabas ka, Victor. Harapin mo ko at huwag kang magkubli dyan sa loob. Isang galit na boses ang aming narinig. Tiyak naman ni nanay na ang nagsasalitang yon ay walang iba kundi si Serapin. Lumabas ako ng bahay at hinarap ko ng tuluyan ang gabunan. Sino ka at bakit mo pinaslang ang aking ama? Kung tutuusin, kulang pa ang buhay ng iyong ama sa ginawa mo sa aking angkan. Kung saang angkan ka man nanggaling, ay wala akong pakialam. Nararapat lang sa inyo ang mabura dito sa mundo dahil mga salot kayo. Kayo ay mga mabababang uri. Kayo ang nakatadhana sa aming mga aswang upang gawing pagkain. Mga wala kayong silbi. Kayo ang tunay na salot sa mundong ito. Pwes, magkakaalaman na tayo ngayon. Tapusin na natin to, gabunan. Nasa paningin ko ang isang malaking aswang habang nakahilera naman ang mga alipores nito. Hanggang sa umangil ang mga ito na tila napapatras. Nasipat ko na umuusok na pala ang 2 sa mga kumpol na mga balat ng nyog.
Hindi man ito nakapapatay, ng aswang ay tiyak naman na ako ang magiging malaking balakid sa kanila. Maya-maya pa ay lumabas na itong sinanay na hawak ang isang sulo at sibat. Alam ko kasi na kahit anong gawin kong pagpigil sa kanila ni Pina ay hindi iyon makikinig sa akin. Kahit wala man silang tangan ay makailang beses na rin silang nakatalo ng aswang. Hindi ko man nakikita si Pina. Alam kong kumikilos na rin iyon. Ramdam ko na ang galit ni Serapin at naghuhudyat ito ng isang pagsugod. Nasa 6 na aswang ang sabay-sabay na sumugod sa amin ni nanay. Ngunit isang napakalakas na puwersa ng hangin ang tumama sa mga ito at tumilapon pabalik kay Serapina. Nanlaki naman ang mga mata ng gabunan sa paglabas ni Mang Estong. At nagtawag ka pa talaga ng kakampi? Aba, sino kaya ang nagdala ng sandamakmak na mga alipores? 2 lang kaming antingero samantalang ang dami ninyo. At sino ka namang pakialamero ka? Tama na ang satsat. Umpisa na ang laban. Magsasalita pa sana si Serapin nang biglang umatungal ang isa sa kanyang alipores dahil tumarak na dito ang sibat na ibinato ni nanay at naging hudyat sa labanan ng gabing yon. Inihagis ng aking ina ang sulo sa nakaumbok na mga dayami at naglikha ito ng malaking siga ng apoy. Inilabas ko na rin ang aking karit at punyal habang si Mang Estong ay naglabas ng 2 talibong. Unang beses ko yung nakita na ginamit ng antingero. Hinarap niya ang mga alipores ni Serapin na may abwak at asbo. Sa aming paglalaban ni Serapin ay hindi talaga makakaila ang pambihirang lakas at bilis ng isang gabunan. Hindi nito iniinda ang tama ng mga karit sa balat na animoy bakal sa tigas. Nasisipat ko din ang 2 tiktik na walang habas na pinagpapalo ni Pina ng buntot pagi. Habang nasa loob ito ng bahay at winasak ng mga aswang ang bubong namin. Kitang-kita ko din ang napakabilis na galaw ni Mang Estong habang sinasalubong ang puwersa ng mga asbo at abwak. Makalipas ang ilang minuto ay halos nakalahati na ang bilang ng grupo ni Serapin. Tumango naman si nanay ng aking tiningnan. Pahiwatig na maayos ang kanyang kalagayan. Habang lumalabas naman si Pina, bitbit ang naputol na kamay ng tiktik at inihagis ito sa paanan ni Serapin. Nasa mga mata ng kapatid ko ang matinding galit at nagliliyab na katapangan kahit pa may mga ilang sugat na ito. Mas lalo namang lumakas ang loob ko dahil sa ipinakitang katibayan ng loob ng aking pamilya. Hanggang sa inabot sa akin ni Pina ang tapayan. Inusalan ko ito at pagbukas ng takip ay inilapag ko ito sa lupa. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Serapin nang masilayan niya ang mga kaluluwa ng kanyang mga namayapang alipores na isa-isang pumapasok sa tapayan. Huwag kang magulat, Serapin, dahil kaluluwa mo na ang susunod na papasok dyan. Hindi maaari ito. Imposible. Matagal nang patay si Rupino, ang tagasundo ng kaluluwa ng mga aswang. Malas mo lang ngayon dahil ako na ngayon ang pumalit sa aking lolo Rupino. Biglang umangil si Serapin at nagbadyang tumakas. Mabilis naman na pinatamaan ni Mang Estong ng puwersa ng hangin ang gabunan upang bumagsak ito mula sa napakataas na paglundag. Victor, bilis! Huwag mong patakasin ang gabunan! Agad ko namang pinuntahan ang kinaroroonan ni Serapin habang si nanay ay patuloy sa pakikipaglaban sa mga aswang. Gaya ng aking ipinangako, gagamitin ko hanggang sa sukdulan ang mutya ng San Telmo para sa hustisya ng aking ama. Bago pa man makabangon ang gabunan, ay pinalibutan ko na ng apoy ang aming kinaroroonan. Nakakulong na kami sa gitna ng nilikha kong bilog na apoy.
Sa oras na dumikit ang apoy sa balat ng aswang, ay kusa itong gagapang hanggang sa matupok na ng apoy ang katawan nito. At mukhang alam ni Serapin ang ganitong pangyayari. Isang malaking pagkakamali. Nakantiin mo ang isang tagasundo. Humanda ka, gabunan. Dahil dito pa lang sa mundong ibabaw ay mararanasan mo na ang impyerno. Matapos nito ay wala nang pagpipilian si Serapin kundi ang lumaban at sumugod na ito sa akin na may mas malaking anyo at mukhang sinagad na rin niya ang kakayahan bilang isang gabunan. Inilapag ko na ang karit at punyal dahil wala naman itong silbi sa kanya. Nakipaglaban ako ng mano-mano sa aswang na gabunan. Lakas ng tao at aswang ang namutawi ng gabing yon. Nagpalitan kami ng mga suntok. Sinalag ko ang mga matatalas niyang mga kuko na nagdulot ng sugat sa aking balat. Ngunit unti-unti rin itong naghihilom. Pero katakot-takot pa rin na sakit ang idinulot nito sa akin dahil ramdam ng aking mga buto sa mga bisig ang pagbaon ng mga kuko. Hanggang sa mailapat ko ang aking kamay sa kanyang dibdib at agad akong nagpakawala ng apoy. Napaatras ang gabunan at pilit na inapula ang apoy, subalit imbis na mawala ang apoy ay mas lalo itong nagliyab hanggang sa umangil na lamang si Serapin. Bago pa man siya malagutan ng hininga ay itinapat ko na ang tapayan at inusalan ko na. Pilit hinihigop ng tapayan ang kaluluwang nagpupumiglas hanggang sa tuluyan itong mahigop si Serapin. Napaluhod na lang ito na tila blanko na ang mga mata. Sa unang beses ay ginawa ko ang paraan na iyon na kahit buhay pa ang aswang ay hinihigop ko na ang kaluluwa. Unti-unting nilamon ng apoy ang gabunan at bumagsak na ito sa lupa. Sa pagkawala ng apoy sa aking palibot ay nasilayan ko ang mga tao na may dalang mga sulo at sandata. Hinanap ko naman agad sina Inay at Pina. Ganoon na lamang ang aking saya dahil nakita ko silang magkakbay at nakangiti sa akin. Kahit may mga sugat ay baliwala ito sa kanila. Nang matapos ang pangyayaring iyon, ay nakumbinsi ko na silang tumira kasama namin ni Mira. Laking pasalamat ko rin kay Mang Istong at nangako ko sa kanya na kapag kailangan niya ng tulong ko, ay hindi ako mag-aatubiling samahan siya sa anumang laban kontra aswang. Ipinaintindi ko rin sa aking asawa na sadyang nakadikit na sa aking pagkatao ang pagiging antingero. Tulad din ng iba, kahit anong pilit mong ilayo ang sarili sa nakatadhana na sayo, ay ang panahon mismo ang maglalapit sa antingero at sa mutyang tangan nito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa pagmamahal sa pamilya. Lahat ay kaya nating gawin para sa kapakanan ng kapamilya. At ang kwentong ito ay isang patunay na ang tao kapag pinasok na ang pagiging antingero ay habang buhay mo na itong responsibilidad. Okay, komento ko sa kwento natin. Grabe, napakalakas ng tangan ni Victor. Ano sa tingin nyo mga kabaryo? Isipin nyo na lang mutya ng San Telmo, saka yung sinasabing tapayan. Ngayon ko lang narinig to sa lahat ng kwento natin. Ang dami nating kwento pero ngayon lang ako nakabasa ng ganitong kwento. Grabe tong si Victor. Isipin mo, tagasundo ng kaluluwa ng aswang. Diba? Sa kanan side kasi, meron tayong tinatawag na kamatayan. Kumbaga itong si Victor yung kamatayan para sa mga aswang. Grabe. Kinilabutan ako sa kwentong to. Namatay yung tatay niya pero kumbaga okay lang kasi kumbaga yun nga ang sabi, nakatadhana na. Siguro kung hindi rin naman nangyari yun, hindi rin mamamatay itong si Serapin. Isipin nyo na lang, gabunan to.
alam nyo naman ang mga gabunan kabaryo kung gaano kalakas, di ba? Saka yun nga, hindi rin mananalo to kung wala yung tulong ng mutya ng ipo-ipo ni Mang Estong. Di ba? Ang lupit nito, antingero to. Itong literal na talagang sukdulan ng lakas, no? Yung kakayahan na gamit ng bawat isa. Di ba? Kasi sinagad ni Victor yung kumbaga yung potential nung San Telmo. Ganon din siguro tong si Serapin, kaya lang wala tayong magagawa. Alam naman natin na kahit anong lakas ng gabunan, di ba? Pag nasa tamang pag-iisip yung antingero, 80% antingero pa rin talaga to, di ba? Grabe. Biruin mo mano-manong laban, walang karit, walang punyal. Kumbaga, tagisan lang ng lakas. Tama nga yung sinabi, no? Yung mutya ng San Telmo, pang kombate physical talaga, no? Kumbaga, hindi to kagaya niya ng mutya ng ipo-ipo. Hindi to naglalabas ng ganong kakayahan. Although apoy itong San Telmo, pero kita nyo naman kung gaano kalakas yung dulot nito sa aswang, no? Parang napanood ko na to eh. Hindi ko lang matandaan kung ano, yung naglalabas ng apoy. Pero grabe, para sa akin, napakalakas ng San Telmo talaga. So yun, okay na okay kasi namatay man yung tatay niya, pero masaya ako kasi nagpagtagumpayan ng pamilya. Saka yung ending naman natin maganda. Nagkaroon sila ng happy ending, no? Kumbaga magkaasama sila. Yun nga lang, namatay rin tong si Mang Estong after 6 years ata. Sabi ni Neto nung nagpadala ng sulat. Ngayon si Victor matanda na, may mga apo na rin. Hindi niya pa alam kung kanino niya ipapasa yung mga tangan niya, no? Wala naman sinabi sa akin, pero ngayon nasa parteng Quezon sila. Parang palitan kasi yung nangyari. Lumilipat sila ni Mira. Hindi ko na inalam yun kasi syempre personal na buhay na nila. So yun. Nga pala sa mga magko-comment, komento nyo, ilapag nyo dyan para mabasa ng ating sender at babasahin ko rin. Diba? So yun. Nga pala yung shoutout ko next upload natin meron na. Tapos yung mga gusto kong makausap, kwentong Baryo Official yan ng Facebook natin. And then kwentong Kabaryo, kwento ni Kabaryo saka kwentong Kalakbay. Yun. So yun. Tapos nga pala Kabaryo, gusto kong hingin yung feedback sa inyo kung kasi nakausap namin yung pinsan kong isa na babae. Pamangkin din to ni Tito Proy. Kaya lang, okay ba sa inyo na maging narrator natin yung babae, yung pinsan namin? So yun, gusto ko rin hingin yun para alam ko kung anong gagawin. Kasi syempre, mas mahalaga sa akin yung opinion nyo, di ba? Hindi pa naman tayo pagod pero syempre, malay natin, di ba? Mas umokay. Hindi naman ako mawawala sa kwentong baryo. Meron naman tayong kwento ni Kabaryo at kwentong Kalakbay, no? So, tingnan natin. Gusto ko makita yung sagot nyo, mga Kabaryo. Bali, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.